Kaya mga kapatid, mag-ingat po kayo kung nagiging ugali nyo na yung paghahanap ng butas, ng mali sa inyong mga kapwa. Kasi ibig sabihin, may sakit ang iyong kaluluwa. Fault finding is an inner restlessness. Aminin po natin, isa sa mga pinakamadaling gawin sa mundo ay yung maghanap ng butas at mali sa ating mga kapwa. Hindi po ba? Parang naging national hobby na natin ito. Yung mang-okray, yung manlait sa iba. Minsan, kapag nakagawa ng mabuti ang isang tao, agad nating sasabihin, may kapalit yan. Nagpapabida lang yan. Hindi naman sincere yan eh. Pero kapag nagkamali ang isang tao, kahit minsan lang, hindi na natin makalimutan. Inuulit-ulit natin yung kanyang pagkakamali. Kinakalat natin yung kanyang kasalanan. Hindi po ba? Pinapalaki natin yung maliit na kasalanang ginawa ng iba. At nakasakit ka sa iyong kapwa, matagal na panahon bago sila bumuti. Kapag nakasakit ka ng puso, damdamin, loob ng iba, matagal na panahon at oras ang kailangan para maghilom sila. Amen? Marami po sa atin kapag nilalait o hinahanapan ng mali, sumasakit ang loob. Normal lang yan, di po ba? Pero para hindi manatili at magtagal ang galit sa iyong puso, tandaan niyo po ito, 3 dahilan bakit hinahanapan ka ng mali ng ibang tao. The first reason is, tandaan mo, insecure lang sila sa iyo. Amen? Napansin niyo po ba? Walang nambabato kapag sila ay nasa itaas. Amen? Nobody throws rocks downward. Sino po ang nambabato? Yung mga nasa ibaba. Amen? May nagbababa sa iyo dahil sila'y nakababa sa iyo. Amen? Kaya sinisiraan ka ng iba kasi gusto nila nakapantay ka lang nila. Inaakala ng iba, kapag binaba ka nila, gagaan ang pakiramdam nila. Kasi mayroong mga tao, ayaw nilang nalalamangan. Amen? Amen? Pero ang pagmamahal, marunong magpatawad. Dahil ang pagpapatawad ay ang pinakamataas na uri ng pagmamahal. Mga kapatid, kapag naghahanap ka ng mali sa iyong kapwa, sana hindi ito para sa kanilang ikasisira. Kung napapansin mo man, yung pagkakamali ng iyong kapwa, ituwid mo ito. Huwag mo silang ida-down. If you find fault in others, may it be because you love them and you want to make them better, you want to make them holier. Amen? Isa pong tanong, pagmunihan natin ngayong araw. Kung titingnan ka ng Diyos ngayon, ano kayang makikita niya sa iyo? Isang malinis na kamay o isang malinis na puso? Because holiness is not about having a good, clean, and beautiful appearance. But holiness is about transformation. Holiness is about having a good, clean, and beautiful heart. Amen? Sana po, tandaan ninyo, ang taong palaging naghahanap ng butas sa kanyang kapwa ay kadalasan tinatakpan niya ang sarili niyang butas. Ang tao na tinuturo niya, pinapakita niyang pagkakamali ng iba, ayaw lang niyang makita ang sarili niyang pagkakamali at kasalanan. Amen? Tandaan, hindi tayo tinatawag ng Diyos na maging inspector o judge ng ating mga kapwa. O hindi tayo hinahamon na maging instrumento ng kanyang pagmamahal, ng kanyang awa. Amen.